Hi guys, welcome back once again. Advice for this is susukatin kayo ayon sa sukat na panukat na sa binigay ninyo sa inyong kapwa-tao. Ganito po yan, ipapaliwanag ko ha. So, kung ano lang po yung itutulong nyo sa kapwa-tao nyo, ganun din po lang din ang ibibigay na gantimpala sa inyo ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Kasi kung ano lang po yung kakayahan ninyong itulong, ganun din po. Kasi di ba may mga tao na kahit marami silang pera, pero binibigyan lang nila ng patak-patak, di ba? Tulad ng mga, Diyos ko po, Mario Joseph, dyan sa ating bansang Pilipinas, di ba? Yung mga politiko dyan, di ba? Sa sobrang dami nilang pera o kayamanan nila, pero magbibigay lang sila ng 20 kilong bigas, NFA pa, mga politiko na to, mapagpanggap kuno mabuti, yung para sobra palang masama. Hindi ko po nila lahat kasi mas maraming mga politikong matitino, pero mas marami din yung mga politiko na masasama. Yung sarili lang nila iniisip nila, magnakaw, magsinungaling, at higit sa lahat maging makasarili, di ba? Yung sarili lang iniisip nila, magpayaman sila, pero and then is pulubi pala sila. Kasi lahat po yan, kapag isang click lang na ating Diyos amang buhay na nasa langit, bawiin ang kanilang mga yaman, ay mawawala po yan. Pero pagka gumagawa sila ng kabutihan sa kapwa-tao nila, iniisip nila yung nakararami ayon sa gawa nila dito sa ibabaw ng mundo. Kahit di ka man politiko, pero yung intention mo sa karamihan ay mabuti, at para mapabuti at nag-iisip ka ng ikabubuti ng kapwa-tao mo, ay malaking gantimpala po yun sa ating Diyos amang buhay na nasa langit. Susukatin nila yung mga ginagawa. Susukatin ng ating Diyos amang buhay na nasa langit ang mga ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Kung ano ginagawa mong kabutihan, yun lang din po ang ibabalik sa'yo ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Kunyari, tutulong ka konti, pero ang dami mo naman pera, di ba? Hindi ganun. Dapat tumulong tayo na ayon sa kayamanan natin. Kung marami tayong pera, bakit din natin ibahagi yung kalahati? Di ba? Sabi nga ng Diyos, kapag ka gusto mo sumunod sa Kanya, anong bahagi ka ng kayamanan mo? Yung hindi ko naman sinabi, mayayaman lang po tayo, hindi ko naman sinabi na sobrang hirap. Yung mga mahihirap, di ba, minsan nga, sobrang hirap pa yung matulungin, di ba? Minsan bibigyan sila sa basong tubig, asin, tinapay, biskuit, di ba? Ganun mga mahihirap Mas sila pa yung natulong sa kapwa nila, mahirap din, di ba? Pero yung mga mayayaman, di ba, grabe? Halos mga apak na sila ng kapwa-tao nila, halos sila na lang gusto nila magpayaman sa buhay nila, di ba? Hindi naman nila pera, yung mga nasa politiko, di ba? Buwis ng tao yan hindi naman nila pera Pero binubulsa nila, gusto nila magpayaman para sa sarili nila, di ba? Masama po yun. Lahat po yan babawiin ng Diyos. Susukatin ka po ng ating Diyos amang buhay na nasa langit kapag namatay ka na, kung ano mang ginagawa mong kabutihan dito sa lupa. Dapat po ang gawin natin, tumulong tayo unconditionally, abot ng makakaya natin, tumulong marunong spirit, magmahalan, magtulungan po tayong lahat dito sa ibabaw ng mundo para po sa ating Diyos amang buhay na nasa langit, Diyos anak na si Jesus Christ natin tagapagligtas, at Diyos Espiritu Santo. Kasi pag nagagampanan po natin pagiging mabuting tao at may takot tayo sa Diyos na gumawa ng kasalanan, ay tsak makakatulong tayo sa kapwa-tao natin ng unconditionally, at hindi nakikita sa TV na pagtulong natin ay tumulong tayo. Sabi nga ng Diyos, susukatin kita kung ano mang ginagawa mo dito sa tulong na ginagawa mo sa kapwa-tao mo. Kung konti lang, konti lang din bibigyan niya sa yung blessing. Kung marami din, mas marami, di ba? Sabi nga ng Diyos, di ba? Kahit wala ka na, ibigay mo na lang, di ba? Basta meron ka para magtira ka pa rin ng konti para sa sarili mo, huwag naman sobra-sobra, di ba? Ganun nga po yun. Susukatin tayo ng Diyos ayon sa ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ikaw, habang maga pa, magbago ka na. Tumulong ka sa kapwa mo ayon sa pamumuhay mo. Kung mayaman ka, itulong mo lahat, kalahati ng kayamanan mo para maging mabuti ka at maraming blessing ibigay sa'yo ng ating Diyos amang buhay na nasa langit. Susukatin ka niya ayon sa kakayahang binigay mo sa kapwa-tao mo. Kaya ikaw, habang maga pa, magbago ka na habang may pagkakataon ka pa, para baguhin ka ng ating Diyos amang buhay na sa langit, Diyos anak na si Jesus Christ at Diyos Espiritu Santo. Kaya hanggang dito na lang po akong advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.